Hey, who's there? What are you doing? Why does it fucking stink? F? I heard Selena shout from the other cubicle. My cubicle was a bit far from her, but why did she still smell it? I was in a hurry to finish. Fortunately, it has soap in here, and also has a shower head, so I don't have a hard time cleaning. Hey, answer me. Who are you? Fuck, ang baho! Tss, may dumi bang mabango? I quickly go out of the cubicle so I could leave this restroom. But she also came out of her cubicle, completely fucking naked. Skipper! Tila nagulat siya at dahil sa taranta niya, ay nagmadali siyang makabalik sa loob ng pinanggalingan niyang cubicle. But she suddenly slipped on the wet floor. God damn it! I quickly ran towards her and caught her with my arms. Bumagsak ang katawan ko sa matigas na sahig at si Selena ay nasa aking ibabaw. I hug her soft and wet body tightly. I'm only on a boxer now, and I could feel the rise and stiffness of my manhood down there because it pressed hardly into her womanhood, now without wearing anything. Oh shit! Chapter 13. Selena's POV. Napanganga ako at hindi nakagalaw sa bilis ng pangyayari. Nanatili lang akong nakatitig sa halos gahib lang pagitan ng aming mga mukha ni Skipper. Hindi alintana ang mga hubad naming katawan na ngayon ay mariing magkalapat. Dahil nakadangan lang naman ako sa kanyang ibabaw at yakap niya ako ng mahigpit. Pero bigla rin akong natauhan nang maramdaman ko ang matigas na bagay na nakabukol sa aming ibaba na pareho ring magkadikit ng mariin. Fuck! Skip! I was about to shout at him when he suddenly held my nape and kissed me aggressively. I fought, but I couldn't do anything in his strength. Ipinasok niya ako sa loob ng pinanggalingan kong cubicle. Isinandal niya ako sa malamig na tiles habang hindi pa rin naghihiwalay ang aming mga labi. At kita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagsara niya sa cubicle at pag-lock nito. Shut up, princess. Someone outside. Bulong niya sa pagitan ng paglamukos niya sa aking mga labi. So I kept quiet, but he kept kissing me. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili kong sumasagot na sa kanyang mga halik. My arms wrapped around his neck and pulled him closer to me. Naririnig ko ang mga kaluskos sa labas ng cubicle, opening and closing another door of the cubicle. Paglagaslas ng tubig sa kung saan man, habang ako naman ay nadadarang na sa init na hatid ng mga labi ni Skipper, na ngayon ay bumababa na sa aking panga. Napapatingala ako at napapasabunot na sa kanyang buhok, habang mas bumababa pa ang kanyang mga labi sa aking leeg. Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang ungol na gustong pumawala sa aking bibig. Muling bumaba ang mga labi ni Skipper patungo sa aking dibdib, until his mouth completely covered my whole nipple, that I had never experienced anything like this from Alan before. Skipper, impit at pabulong kong ungol upang hindi marinig ng kung sino man ang nasa labas dahil hindi ko na ito mapigilan pa. He alternates sucking both of my nipples like a baby as he holds them both and gently massages them. Tila nawawala na ako sa aking sarili kong katinuan. My body was already burning in fire, lalo na nang mas gumapang pa ang kanyang mga labi at dila sa aking sikmura. Tinutumbok niya ang aking pusod at doon humagod sa kaloob nito. Pakiramdam ko ay maiihi ako dahil sa kiliti na aking nararamdaman. Muling gumapang paibaba sa aking puson ang kanyang mga labi. He lifted my thigh up and placed it on his shoulder, so my womanhood is now fully wide open in his face. Holy crap, Skipper! Sigaw ko sa utak ko dahil sa hindi ko na malaman ang aking nararamdaman sa mga sandaling ito. Oh shit! I closed my eyes and lifted my face up when I finally felt his mouth there, and he eagerly devoured my femininity. I pulled his hair tightly and pressed him harder against mine. Naramdaman ko nang lumabas ang kung sino mang pumasok dito sa restroom, at sa tingin ko ay kaming dalawa na lang ni Skipper ang natira dito. Kaya naman dito ko na ibinigay ang malakas kong pag-ungol. Skipper, oh my! Fuck, pakiramdam ko ay nababaliw na ako. Binabaliw niya ako. Lower your voice, princess. Bulong niya sa aking ibaba dahil doon ay pansamantala siyang nahinto sa kanyang ginagawa
at bigla naman akong nabitin. Don't stop, please. Kita ko ang pagngisi niya, pero wala akong pakialam. Sinimulan niya to, tapusin niya. Masusunod, mahal kong prinsesa. After he said that, he ate my pussy again. His tongue rubbed down there several times, and he even inserted it into my tiny hole. He sucked and licked my clit, which almost fooled me. Skipper, I was feeling a strange tingle of sensation and couldn't explain the pleasant feeling in my stomach. I feel like something is coming out of me, and I can't stop it from exploding anymore. Go on, my princess. Bulong niya sa pagitan ng pagkain niya sa aking naglalawan ng pagkababae. I pulled his hair tightly. My knees are damn shaking, at pakiramdam ko ay malapit na akong mabuwal mula sa aking kinatatayuan. I could feel him hug my thighs as my support. After a few moments, I was trembling. Di ko na napigilan pa ang aking paghiyaw, but I quickly covered it with my hands as we felt the door to the restroom open again. Napapaigtad pa ako mula sa aking kinatatayuan dahil naroon pa rin sa aking ibaba si Skipper. My fingers brush against his soft hair. I don't know why I feel so happy right now, because he's still the first man tasted my nourished body. I thought this would never happen to us. Nang matapos siya ay umangat na siya sa aking harapan. Hinapit niya ang aking katawan at idiniin sa kanya. Ikinulong niya akong muli sa kanyang mga braso at muling masuyong hinalikan sa aking mga labi, na mapagparaya ko naman itong hinayaan at ginantihan ng mas maalab kong halik. Niyakap ko siya ng mahigpit sa kanyang leeg at ipinaramdam ko sa kanyang, he still is. He's still the man I want to be. He's still the man I love the most. He's still the man who owns me. All the parts and corners of your body are mine. Even your soul is mine. So no one gets to touch you but me. You got that, my princess? Bulong niya sa aming mga labing halos hindi na mapaghiwalay. Tila hinighigop niya ang aking kaluluwa at muling nagpapasailalim sa kanyang kapangyarihan. Marahan akong tumango sa kanya. Yes, my skipper. Chapter 14. After that happened, Skipper gave me a bath too. Buong oras akong walang imik at hindi makatingin ng tuwid sa kanyang mga mata. Naghalo-halo ang aking nadarama na hindi ko na mapangalanan pa. I ate everything I said. Nawalan ng saysay ang lahat ng katapangan at katatagan ko na ilang taon kong binuo sa dibdib ko. Suddenly, the strong wall I had built between the two of us collapsed. Suddenly, the ice that wrapped around my heart melted and was replaced by the heat coming from him. Anong nangyari? Bakit naging ganito? Bakit siya biglang nagbago? Totoo ba ang lahat ng atensyon na ibinibigay niya sa akin ngayon? Totoo ba ang lahat ng ipinapakita niya sa akin ngayon? Sawa na akong masaktan, Skipper. Bulong ko habang nakayuko. Napahinto naman siya sa pagkuskus ng aking balat. Napupuno ng sabon ang buo kong katawan. May mahinang patak ng tubig ang nagmumula sa shower head at bumabagsak ito sa aming katawan. I look up and look straight into his eyes. Hindi ko mabasa ang emosyon na bumabalot doon. If you come back to me right now just to remind me of the pain, of abandonment, and to show me how worthless I am again, please don't continue this. I couldn't bear the pain anymore. I could die, Skipper. I could die. Nanlabo ang aking paningin at naramdaman ko ang pag-agos ng mga luha sa aking pisngi. You know I'm so weak when it comes to you. You know how much I love you back then. You know everything I can do for you. No matter what people think of me. Kahit ikababa pa ito ng pagkatao ko ay wala akong pakialam. The only thing that matters to me is you. Because you never know how much I love you. Marahan niyang hinawakan ang aking pisngi at pinunasan ang aking mga luhang walang tigil sa pag-agos. Mas lumapit pa siya sa akin at pinakatitigan ako ng mariin sa aking mga mata. You also didn't know about how I felt for you back then. Bulong niya sa aking mukha. Kaagad naman akong natigilan. You didn't know how hard I was trying to control myself so that I couldn't hold you. To not come close to you.
and that I'm not tempted by you. Because all I knew back then was that it was a taboo. What? Bakit? How? You have no idea how painful it was for me to know the truth about us. Little did you know that every time I saw you in pain, I would have twice the pain I felt. Anong sinasabi mo? Hindi ka na maintindihan. Hindi ko siya maintindihan at nagugulat ako sa mga sinasabi niya. Pinaglalaroan mo ba ako, Skipper? Anong pinagsasasabi mo? Mariin kong bulong sa kanya. Anong bawal ang sinasabi niya? At anong katotohanan ang nalalaman niya na hindi ko alam? This is not the right time for you to know the truth. All I want right now is for you to trust me. Don't make a fool, Skipper. Say it. Shh, Skip. Naputol ang aking sinasabi nang bigla niya akong siniil ng halik sa aking mga labi, habang hawak niya ang magkabila kong pisngi. Idiniin pa niya ako sa wall kaya hindi ako makakilos. Mariing nakadikit sa aking katawan ang kanyang katawan, at ramdam na ramdam ko ang nakabukol niya sa ibaba. Sa mga oras namang iyon ay narinig namin ang pagbukas ng pinto mula sa labas ng cubicle at narinig namin ang boses ni Mami at Allen. Oh my God! Bigla akong natulos at kumabog ng malakas ang aking dibdib. Baka mahuli kaming dalawa dito. Shh! Mahinang saway pa rin sa akin ni Skipper habang marahan pa rin niya akong hinahalikan. She told me earlier that she was just going to the restroom. Dinig kong sabi ni Mami mula sa labas. Anong oras po ba siya nagpaalam sa inyo kanina, tita? Tinig naman iyon ni Allen. Napatitig ako kay Skipper na taimtim ding nakatitig sa akin. Habang nakalapat pa rin sa aking mga labi ang kanyang labi at nakayakap siya sa akin ng mahigpit. Sandali nga lang. Selina, anak? Selina, are you still here? Sigaw ni Mami mula sa labas. Anong gagawin ko? Pinanlalakihan ko ng mga mata si Skipper. Bahagya namang lumayo ang kanyang mukha mula sa akin at saka tumango. Go on, bulong niya sa aking mukha. Ma'am, I'm here. Malapit na po akong matapos. Sigaw ko habang hindi pa rin ako binibitawan ni Skipper. Binuksan niya ng mas malakas ang pagtulo ng tubig mula sa shower head. Oh, nariyan pa pala siya eh. Sagot naman ni Mami. Honey, I'll wait for you outside. Sigaw naman ni Allen. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi pwedeng sa labas ng restroom siya maghintay. Ha? Just wait for me at the cafeteria, sigaw ko ulit. Are you sure? Yeah. Alright, I'm with Louise. Sige. Selina anak, mauuna na akong umuwi ha? By the way, hindi ko makita si Skipper. Napansin mo ba siya kanina? Po? Tss, nauutal pa rin ako at nahihirapang magsinungaling. Lalo na at hindi ako sanay magsinungaling kay Mami. Never mind, sweetie. Ipapahanap ko na lang siya sa labas. Make it faster, okay? Kanina ka pa riyan. Yes, ma'am. Kasunod niyon ay muli naming narinig ang pagbukas-sara ng pinto ng restroom. So tell me, muli kong binalingan si Skipper. Saka na my princess, maselan ang bagay na ito. This is not the right time. Sagot niya at saka niya ako binitawan. Nagtungo na siya sa pinto pero huminto siya at muling bumaling sa kanan. By the way, wala kang ibang taong pagsasabihan ng tungkol sa bagay na ito. Kahit sino, even your mom or Allen. Trust me. Also, study and observe your boyfriend carefully. Even Louise, every move they make. What do you mean? You're the only one who will discover about them. Muli siyang bumalik sa aking kinatatayuan at muli akong hinalikan sa aking mga labi. I'll wait for you in the car. Be careful. And open your mind about the things around you. Iyon lang at tuluyan na siyang lumabas ng cubicle. Lalong gumulo ang utak ko at hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Minadali ko na ang pag-aayos ng aking sarili para makapunta na ako kaagad sa cafeteria na nasa tapat lang ng aming establishment kung saan ang usapan namin ni Allen kanina. Before I could cross the highway, I could see Skipper standing and leaning against our car. But he immediately got up and walked towards me when he noticed me. Medyo nataranta ako dahil baka may makakita sa amin. I'll just guide you, walang emosyon niyang sabi sa akin, and went ahead to block the passing vehicles.
Ako naman ay nakaramdam ng guilty dahil sa aking naisip. I took a deep breath and followed him. "Thank you," I said softly, but I didn't look at him, and I heard no answer from him. Mula sa labas ng cafeteria ay nakikita ko ang kinaroroonan nila Allen at Luis, na nakapwesto sa medyo sulok sa loob ng cafe. I just kept my eyes on what they were doing. Papasok na ako sa pinto, at doon nahinto ang aking paghakbang. Nang matanaw ko ang ginawang pagpunas ni Allen sa chocolate syrup na kumalat sa gilid ng labi ni Luis. At pagkatapos ay isinubo niya ang sarili niyang daliri na puno ng chocolate syrup. Ngunit mabilis ding inagaw ni Luis ang daliri ni Allen at siya ang sumubo nito sa kanyang bibig. Pakiramdam ko ay bigla na lang huminto ang pag-ikot ng aking daigdig. What the F? Chapter 15. Huminga muna ako ng malalim bago nagpatuloy sa aking paglalakad. I immediately turned my head in another direction when I noticed them turning to where I was. And my peripheral vision, I saw them moving away from each other. At huminto rin sila sa kanilang paglalandian. Ako naman ay umaktong kunyari ay hinahanap sila. "Honey, here!" Tawag ni Allen sa akin na may kasama pang pagkaway. Kunyari ay hinanap ko pa rin kung nasaan nanggaling ang boses na iyon bago ko tuluyang idiniretso ang aking paningin sa kanilang kinaroroonan. "Honey, hi!" Super sweet kong bati din sa kanya. As I got closer to the table, Allen immediately stood up at ipinaghila niya ako ng upuan sa kanyang tabi. At inalalayan din niya akong makaupo. "Thank you. Hi, Luis." Nakangiti ko ring bati kay Luis. "Hi, you look blooming." Nakangiti niya ring bati sa akin. "Oh, really? But you're more blooming than me." "You too, honey. Ang blooming yung dalawa." Ngiti-ngiti kong bati sa kanilang dalawa. Ganun lang talaga kapag mga magagandang lalaki, honey. Mayabang nasagot sa akin ni Allen. Akala ko mga magagandang babae. Bulong ko sa aking sarili. "Ha? Are you saying something?" Hindi ko gaanong narinig eh. Tanong ni Allen. "Ha? What I'm saying is, it's true that you're so handsome." "Ikaw rin, Luis." Tinalo niyo ang lahat ng mga naririto. Sagot ko sa kanya habang may nakaplaster na super sweet na ngiti sa aking mga labi. Bahagya kong sinulyapan si Luis, pero abala na siya sa pag-inom ng kanyang coffee. "That's what I like about you, honey. You're very loyal to both of us." Tuwang-tuwa na puri sa akin ni Allen. Sinagot ko na lang din siya ng matamis na ngiti. But deep inside me ay ngiting aso yun. At kanina ko pa gusto silang dalawang sakmalin. "So, do you wanna have lunch here?" "It's early afternoon." Tanong sa akin ni Allen kasabay ng pagsulyap niya sa suot niyang relo sa kanyang braso. "Sige." "Waiter," kaagad naman niyang tinawag ang waiter. Saan nga pala kayo nagpunta kanina? Hindi na kayo bumalik sa set eh." Simpleng tanong ko sa kanila habang tumitingin na ako sa book menu na iniabot ng waiter. We just took a bath and then we walk around the place." Dinig kong sagot ni Allen habang nakatutok din ang kanyang paningin sa hawak niyang book menu. Sabay kayong dalawa na naligo?" Tanong ko ulit nang hindi tumitingin sa kanila. Yeah, there was no one else in the restroom." Oo nga naman. Dalawa lang sila doon. So, ano ba kayang paglalandian ang ginawa nilang dalawa doon? "Why?" "Nothing. I searched for you earlier. Dumaan ako kanina sa men's restroom, but I thought there were a lot of people there, cause it was a bit noisy. Magpapatulong sana ako sa pagkuskus ng aking liko." Biglang inubo si Luis, kaya naputol ang aking sinasabi. "Okay ka lang, Luis? Water." "Here." Aabutan ko pa lang sana ng tubig si Luis nang maunahan ako ni Allen sa pagdampot ng baso ng tubig. At halos siya pa ang magsubo ng baso sa bibig ni Luis. "Thanks." Inagaw niya rin ng mabilis ang baso at kaagad uminom dito. Halos maubos niya ang laman ng baso. "Order na tayo, nagugutom na rin ako eh." Binaliwala ko ang aking mga napansin at umaktong masaya sa kanilang paningin. Sabay-sabay kaming kumain. They continued their happy conversation, but I just chose to keep quiet and listen to them. Paminsan-minsan lang akong nakikisali at bahagyang ngumingiti sa kanilang pag-uusap.
Tila ba nawalan na ako ng gana at panlasa. Pero pinilit ko pa ring ubusin ang aking pagkain. Ako naman ay sanay na sa ganitong uri ng kanilang samahan. But because of what Skipper told me earlier, and based on what I have seen in their actions, nalampas na sa pagiging mga lalaki nila at pagiging magkakaibigan nila ay tila ba nagbago na ang lahat. Now, everything is back to my memories. Ever since I met the two of them in America, they've been so sweet to each other. I thought it was only because they had been friends for so long. Kaya parang magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Pero mukhang mali yata ako. But I still don't have enough evidence, kaya siguro ay hahayaan ko na lang muna silang dalawa sa mga ginagawa nila. Then, I'll just argue with them once I catch them, na may ginagawa talagang kalokohan. Are you okay, honey? Nanahimik ka yata. Medyo nagulat pa ako sa biglang pagpansin sa akin ni Allen. Yes, I'm fine. Don't mind me. May sakit ka ba? Sinipat pa niya ang aking noo. I'm fine. I'm not sick. Ano ka ba? I just remembered that we're going to have a pictorial at our main resort the next day. I'm so excited, really. Yeah, me too. Namiss ko na nga doon eh. Bigla akong natigilan sa kanyang isinagot. Tuwang-tuwa pa siya at mukhang excited din. Wait, nakarating ka na ba doon? Nagtataka kong tanong sa kanya. Muling naubos si Luis at kaagad din itong inabutan ng tubig ni Allen, na mukhang natauhan din sa kanyang sinagot sa akin. No, hindi pa. Sa picture, yeah. Don't you have a lot of pictures of you there? So, I feel like I got there too. Sa dami ba naman ng mga kuha mong pictures doon? Lahat yata ng sulok of that island has a picture of you. Medyo taranta, ilang at halatang nag-apuhap lang nang maisasagot siya sa akin. Isla? May sinabi ba akong isla kanina? And as far as I know, this is the first time na makakarating sila sa isla na yon. How could he say he missed that place? Oh, is that so? Yes, I remember it. Sagot ko na lang sa kanya, pero sa loob-loob ko ay nadaragdagan ang mga katanungan at mga gumugulo sa utak ko. Nagpatuloy na kami sa aming pagkain. Wala sa sariling napalingon ako sa labas ng coffee shop at bigla akong napatayo. Hey, honey, is there a problem? I heard Allen ask, but my eyes were just focused on Skipper with a girl outside. She was holding a bag that looked like food containing it. Dahil nakikita kong pinipilit niyang subuan si Skipper. What the hell? Honey, where are you going? Dinig ko pa ring sigaw ni Allen mula sa malayo. I didn't even realize that I was just walking out of the coffee shop at papalapit na sa dalawang naghaharutan sa gilid ng kalsada. My hands are itching at para bang gusto nitong manabunot ng mahabang buhok ng malanding babae. Sige na kasi, papagalitan na naman ako ni Mami eh. Nagpapagutom ka. Ang kulit mo, sure love. I said home. I'm not hungry. Hey, stop it! Get away! Sigaw ko habang mabilis na naglalakad ako papalapit sa kanilang kinaroroonan. Wala na akong pakialam sa pagtawid ko sa kalsada, kung marami mang sasakyan ang dumaraan. And as soon as I got closer to them, I pushed the woman so hard, kaya tumalsik sa kalsada ang hawak niyang supot at nabuhos ang mga laman nito doon. Selena! Nagulat ako sa malakas na sigaw sa akin ni Skipper. Tinakbo niya ang babae na muntik na ring matumba at kaagad niya itong niyakap. Ang mga cookies ko, kuya! Pinaghirapan ko yan. Umatungal ng iyak ang babae habang nakatitig sa mga cookies niyang nadurog na dahil dinaanan na ng mga gulong ng mga kotseng dumaraan. Kuya? Natulos ako mula sa aking kinatatayuan at para bang gusto ko na lang magpalamon sa lupa. Nakakahiya. Ang tanga-tanga ko. Chapter 16. Hypnotize. Kuya! Mga cookies ko! Nakakatawag na ng pansin ang malakas na pag-atungal ng babaeng ito dito sa gilid ng kalsada habang niyayakap ni Skipper at inaalalayan sa pagtayo. I was too embarrassed and didn't know what to do. Come on love, stop being childish. Go home now. Childish talaga kuya. Pinaghirapan kong gawin ang mga cookies ko.
Sa ibang bansa ko pa binili ang mga sangkap niyan. Nahirapan pa ako sa paghahanap niyan. Tapos, masasayang lang ng dahil lang sa babaeng yan. Sino ka ba? Baling niya sa akin. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng hiya. At pansin kong pinagtitinginan na kami ng mga tao sa paligid. Sorry, papalitan ko na lang yan if you want. I'll buy you another ingredients abroad. I'll help you cook, promise. Sabi ko sa kanya. Bakit? Marunong ka bang magluto? Mataray niyang tanong sa akin at halatang galit pa rin sa akin. Yeah, I can cook. Just give me the list of ingredients that need to be purchased. I'll buy those for you. Ang totoo ay hindi talaga ako marunong magluto. Wala akong alam lutuin. Paano ba to? Tinitigan niya ako na para bang inaarok niya ang kaloob-looban ng utak ko kung nagsasabi ba ako ng totoo. Really? If you really know how to cook, you should know what the right ingredients of cookies are. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Sinusubukan ba niya ako? Love, stop it. I said go home now. Awat ni Skipper sa babaeng tinawag niyang Love. Hindi ko alam kung magkaano-ano ba sila. Kung magkapatid ba o magpinsan lang. Bumitaw ang babae kay Skipper at dahan-dahang lumapit sa akin. Ako naman ay na-intimidate sa klase ng kanyang pagtitig, kaya di ko maiwasang mapalunok. Ano kasi? Isip, Selena. What? Tanong niya habang bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang labi. Kasi, di ba, hanggang sa may pumasok na nga sa aking napakaliit na kokote. Hindi ba at magkakaiba naman ang flavor ng mga cookies? And it depends on what flavor you like to cook and eat. There are flavors of classic chocolate chips, chewy molasses, snickerdoodle, oatmeal scotchy. Habang nagsasalita ako, ay lumalaki naman ang mga mata ng babaeng ito habang nakatitig sa akin at pansin ko naman na bahagyang napapangiti na rin sa akin si Skipper. Confetti cake fun, chocolate white, chocolate chunk, peanut butter, M&M. Oh my God, really? Alam mong lahat iluto ang mga yon? Di makapaniwala niyang tanong sa akin. Ilan lang yon sa mga alam kong flavor ng cookies? Sagot ko na lang, even though I really didn't know how to bake those. I just read that in the cookies box when Allen cooked me when we were in America. Mabuti na lang at natatandaan ko pa. Wait, tama, magpapaturo na lang ako kay Allen. Oh my God, so when do we cook? Don't worry, you don't have to buy ingredients. Choose ko lang yun, no? I have lots of stock in our mansion. Talaga? Nakahinga ako ng maluwag. Pero hindi pwede ngayon. Kailangan ko muna ng sapat na oras para makapagpaturo kay Allen mag-bake. Yeah, by the way, I'm sure Love Stainfield. I'm the youngest sister of Kuya Skipper. Bale, 2 lang kaming magkapatid. Ikaw, anong name mo? You know what? You look familiar to me. Parang nakita na kita somewhere. Talaga? I'm Selena Montgomery. Napalingon ako kay Skipper ngunit siya ay sa ibang direksyon nakatingin. Yeah, parang saan nga ba yun? Para talagang nakita na kita dati eh. Napapaturo pa siya sa kanyang sentido dahil sa kanyang pag-iisip. Baka sa mga magazine? Tanong ko sa kanya. Hindi malayong maraming makakakilala sa akin dahil isa akong modelo at nagkalat ang mga pictures ko sa mga magazines, TV commercials, billboards at kung saan-saan pa. No, wait. Kuya, can I borrow your wallet? Baling niya kay Skipper. Why? Tanong naman ni Skipper habang napapataas ang kilay. Basta, pahiram lang. Pinilit abutin ni Sherlove ang likuran ni Skipper at binunot mula sa bulsa ng suot nitong pants ang wallet. Nagtataka namang tumingin sa kanya si Skipper. Ano bang gagawin mo dyan? Nagtatakang tanong ni Skipper sa kanyang kapatid, who starts to open his wallet while walking back to me. Oh my God, I'm right. You're here in my kuya's wallet. Dito kita Kuya! Biglang naputol ang sinasabi ni Sherlove nang biglang inagaw ni Skipper ang wallet sa mga kamay nito. Nangingialam ka ng wallet ng may wallet. Come on, umuwi ka na. Hinila niya kaagad si Sherlove habang hindi makatingin sa akin at pansin ko ang pamumula ng pisngi nito.
Wait, anong sabi ulit ni Sure Love? Nasa wallet daw ako ni Skipper? Ano yun? Paano naman ako nagkasya sa wallet ni Skipper? Heist? Wait lang kasi kuya, kilala ko na siya. Kaya pala familiar siya sa akin. Siya pala yung future sister. Skipper tightly covered Sure Love's mouth, so I couldn't understand what she was saying. Hinila na niya ito patungo sa isang sasakyan. Honey, nanigas ako mula sa aking kinatatayuan nang marinig ko ang tinig ni Allen mula sa aking likuran. Huminga muna ako ng malalim bago ako lumingon sa kanya. At narito na nga siya sa aking likuran habang nakaakbay sa kanya si Louise. Honey, what happened here? Is there a problem? Tanong niya habang napapahabol ng tingin sa magkapatid na mukhang nagtatalo pa rin sa gilid ng isang red car. Iyon siguro ang sasakyan ni Sure Love. Wala naman. Just a little misunderstandings. Is that so? Yeah. Wait lang kasi kuya, may tatanong lang ako. Sabay kaming napabaling kina Skipper and Sure Love na nakita naming muling naglalakad pabalik sa aming kinaroroonan ni Allen and Louise. May nakalimutan ka? Alanganin ko pa ring tanong sa kanya habang may bahagyang ngiti sa aking mga labi. I forgot to ask you kung kailan tayo magbe-bake ng cookies. I'm so excited na kasi eh. Obvious naman na masyado nga siyang excited sa mangyayaring lutuan namin na wala pa naman akong kaalam-alam tungkol doon. Baking cookies? I'm good at it. Biglang singit ni Allen na nasa aking tabi. Kaya sa kanya naman napabaling si Sure Love. I was going to speak but I noticed Sure Love's strange look on Allen. Her eyes sparkled as her lips slowly opened. Tila nawala siya sa kanyang katinuan. I turned to Allen and I saw his sweet smile on Sure Love. But a moment later, ay dahan-dahang kumunot ang noo nito. Hey, are you okay? Tanong ni Allen kay Sure Love at nakuha pa nitong hawakan ang pisngi nito. Kaya naman parang mas lalong nawala sa sarili si Sure Love. Ha? Yeah, okay lang. Tila nahihipnotismo niyang sagot hanggang sa dahan-dahan na itong tumumba sa dibdib ni Allen. Anyari? Chapter 17. Selos. Sure Love! Sigaw ni Skipper na tumakbo ng mabilis para saluhin sana ang kanyang kapatid na nawalan ng malay. Pero mabuti na lang at nasalo siya ni Allen. Hey, miss, are you alright? Bahagyang tinapik ni Allen ang pisngi nito. I heard her weakly moan. I could see her eyes slightly open, but she closed it again at mas sumubsob pa siya sa dibdib ni Allen. Kaagad itong inagaw ni Skipper mula kay Allen at binuhat. Sure Love, wake up. Huwag mo akong artehan ha. I know your tactics. Dinig kong bulong ni Skipper kay Sure Love. Is she okay? Habol na tanong ni Allen kay Skipper na tatalikod na sana. Yeah, she'll wake up soon. Skipper replied and quickly took Sure Love to the red car. Again, I peeked at Sure Love's face and caught her with her eyes open. At masama rin ang tingin niya kay Skipper. She's fucking awake. Tinitigan din siya ng masama ni Skipper habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Parang hindi naman siya nahirapan na buksan ito habang buhat niya ang kanyang kapatid. Malaki ang katawan ni Skipper, mamasel, at mukhang malakas samantalang ang kanyang kapatid naman ay petit. But wait, umaarte lang ba si Sure Love? But why? Ipapasok pa lang sana niya si Sure Love sa loob ng sasakyan nang bigla itong gumalaw. Okay na ako, gising na ako. Ano bang nangyari? Biglang nagising si Sure Love at kumalas mula sa braso ng kanyang kuya. Kunyari hindi niya alam ang nangyari, pero bistado ko naman. Pansin ko ang muling pagtitig ng masama ni Skipper sa kanyang kapatid at parang baliwala lang naman ito kay Sure Love. Ate Selena, kailan nga ulit? Tabi nga muna kuya, dadaan ako. Nagpumilit siyang makasiksik kay Skipper na nakaharang sa pinto ng kotse. At nang magtagumpay ay muling naglakad ng mabilis pabalik sa amin. Napahimas na lang sa kanyang noo si Skipper na para bang wala siyang magawa sa kakulitan ng kanyang kapatid. Muli din siyang sumunod dito sa aming kinaroroonan. Hi, I'm Sure Love, youngest sister ni Kuya Skipper. What's your name, handsome? Super sweet na may kasama pang pagpapakyut
at twinkle ng mga mata habang nagpapakilala si Sherlove kay Allen. Napa-cross-arm ako, pero hindi bilang pagtataray. It was as if I enjoyed watching her as she paid attention to Allen. Sa tingin ko ay tinamaan ni Cupido si Sherlove para kay Allen. Ano naman kaya ang nararamdaman nitong bakla kong boyfriend? Or should I say gay friend? Parang iyon kasi ang nababasa ko sa kanilang dalawa ni Luis. I finally realized what kind of person they are. I'm Allen Chavez. Nice to meet you, Sherlove. Your name suits a sweet and pretty girl like you. Lihim na napataas ang aking kilay sa sinabi ni Allen. Kung magsalita siya ay para talaga siyang lalaking lalaki. But there's a fucking stink inside him. What really exactly is he? Or maybe si Luis lang ang binabae? Napasulyap naman ako kay Luis, ngunit nahuli ko itong nakatitig naman kay Skipper. Trip din ba niya si Skipper ko? Oh, I know that already. But still, thank you so much. Natouch naman ako. Maarting sagot ni Sherlove kay Allen, na may kasama pang pagkurot sa dibdib ni Allen. Muli akong napasulyap kay Skipper at iiling-iling lang naman ito habang nakahawak sa kanyang bewang. Always welcome, honey. Oops, tinawag niya ring honey si Sherlove. Para pala sa lahat ng pagtawag niya ng honey at hindi lang para sa akin. Nakaramdam ako ng inis at pagbigat ng aking dibdib. Ilang taon kaming nagkasama sa ibang bansa. Malaki ang tiwalang ibinigay ko sa kanya, pero ngayon ko lang nasisimulan na maintindihan ang lahat. Kahit papaano ay minahal ko rin naman siya. Siya lang ang nag-iisang taong naging sandalan ko noong mga panahong lugmok ako sa sakit na aking nararamdaman, noong baliwalain ako ni Skipper. He helped me to regain my new life abroad. He supported me in everything I wanted to do. But what is behind all the good that he has shown on me? What was his fucking motive for doing all that? Does he really love me? Or is there any deeper reason? Luis sure knows something about Allen's secrets too. And that's all I need to know. I think they have something to hide from me. And I think they know something about our islands too. So I heard you a while ago na marunong ka ring mag-bake? Is it true? Tanong ni Sherlove kay Allen habang kumukutitap ang kanyang mga mata sa pagtitig dito. Yeah, ikaw rin ba? Balik tanong ni Allen kay Sherlove na para namang nawiwili sa nakikita niyang itsura ng kanyang kaharap. Oh yes, oh my God, we're the same. I think bagay tayo. Ay, bahagya pang napatalon si Sherlove at halos gusto na niyang panggigilan si Allen. Ew. Napakamot sa kanyang ulo si Allen. At parang hindi alam ang sasabihin. Come on love, umuwi ka na. Sabat ni Skipper. Tinangka niyang hawakan si Sherlove sa braso. Ngunit kaagad pumalag ang kanyang kapatid. Mamaya na kasi kuya, KJ naman ito eh. Nag-uusap pa nga kami eh. What the? Napanganga si Skipper at tila hindi makapaniwala sa sinagot sa kanya ng kanyang kapatid. May mga alam ka pa bang ibang recipe? Pwede mo pa ba akong turuan? Konti pa lang kasi ang nalalaman ko eh. I still wanna discover other flavors of cookies. Please, handsome. Malambing na pakiusap ni Sherlove kay Allen habang nakatiklop ang kanyang mga palad sa kanyang harapan na para bang nagdarasal. Is that so? Yeah, sure, but... Sagot ni Allen at saka bumaling sa akin. But what? Nalilito namang tanong ni Sherlove na napalingon din sa akin. I'll teach you to bake other types of cookies but let's ask first my girlfriend for permission. Sabi ni Allen habang nakatitig sa akin. Ha? Girlfriend? Mahina at halos hindi na mabigkas ni Sherlove ang mga salitang iyon. Biglang nawala ang sigla at magandang ngiti niya sa kanyang mukha. At bumaling din siya sa akin nang may pagtatanong. Boyfriend mo siya? Parang maiiyak na niyang tanong sa akin. Pero kaagad din siyang napabaling sa kanyang kuya na nasa kanyang likuran. What? Maang-maangan na tanong sa kanya ni Skipper. Bahagya pang nakataas ang kanyang mga kilay. Wala, sagot ni Sherlove na halatang may tumatakbong kakaiba sa kanyang isipan. Alam kaya niya kung ano ang mayroon sa amin ng kanyang kuya?
Sige, sure. Di bale, di ba kasama ka na namin sa pagluluto, Ate Selena? Tayo na lang apat, masaya yun. Biglang bumalik ang sigla at saya ni Sherlove. Wait, apat? Sino yung isa? Tanong naman ni Allen. Of course, si Kuya Skipper ko. Tayong apat na lang. Excited na ako. Wow! Ha? Ano naman kayang pinaplano ng babaeng ito? I'll go ahead. We'll see you at home later. Napalingon naman kaming lahat kay Luis nang bigla itong maamaalam. At wala pang nakakasagot sa kanya ay mabilis na itong umalis. Ano namang nangyari doon? Selos? Chapter 18. Kissing. No, Luis, sabay-sabay na tayo. Kaagad kong pigil kay Luis na obvious naman na out of place sa scene. Huminto rin naman siya pero halatang hindi na maganda ang kanyang mood. So, paano? We'll go ahead? Mag-set na lang tayo ng date kung kailan tayo parehong available. May mga shoot pa kasi kami eh. Nakangiti kong sabi kay Sherlove pero mukhang hindi naman niya ako napapansin dahil hanggang ngayon ay kumukutita pa rin ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Allen. Sherlove? Tawag pansin din sa kanya ni Skipper at marahan na niya itong hinila sa braso. Okay, sige Ate Selena. Available naman ako anytime. But wait lang kuya. Muling bumitaw si Sherlove sa kanyang kuya at tumukot sa kanyang maliit na shoulder bag. Tsh! Muling napakamot sa ulo si Skipper habang pinapanood ang kanyang kapatid. Here, my contact number. Please, handsome, contact me please. Marami kasi akong gustong itanong sa iyo about sa pagbe-bake eh. Sige na, handsome. Super lambing habang pilit inaabot ni Sherlove ang kamay ni Allen at inilagay dito ang isang calling card. Napatingin ako sa mga kamay nilang magkadaupan at hawak ito ng mahigpit ni Sherlove na halos ayaw ng bitawan. Sure pretty, ikaw pa.